ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At gayon din ang ating mga kapwa mananampalataya na nakikibahagi sa pamamagitan nitong live stream dito sa Shrine of Jesus the Divine Word. Isa sa mga malimit na tanong ng aking mga estudyante sa teolohiya, lalong-lalo na pagdating nitong issue ng liturgical year, liturgical calendar, ay kagaya ng sabi ng isa kong estudyante ay ito daw yung urong sulong, sabi na calendar, bahagi ng calendar natin na makikita natin itong mga araw na ito. Yung huling bahagi ng Christmas at nitong pagpasok natin na tinatawag na karaniwang panahon. So, pagkatapos ng solemnidad, dakilang kapistahan ng Epifania, yung pagpapakita kay Jesus bilang manunubos ng lahat na kinatawan ng mga mago, darating naman yun si Jesus bilang isang bata, no? Pagdating naman sa binyag ni Jesus na pinagdiriwang natin nung nakaraang linggo, si Jesus na ay isang adult na. May matanda na. At sabi natin ito yung katapusan ng Christmas. Then, ito, papasok yung popular celebration natin ng Jesus Nazareno, yung suffering Christ, tuwing January 9. Ngayong third Sunday, ito papasok na naman ang celebration ng Santo Niño. Bata na naman si Jesus. No? Pagdating ng February 2, nandyan na naman yung celebration, yung ng presentation of the Lord in the temple. Ito, isang paslit na naman. Kaya sabi nga nung isang estudyante ko, ano ba ito, Father? No? Urong sulong, no? Bata, matanda, naghihirap na, balik ng bata. Hindi ba pwedeng ayusin naman yung kalendaryo ng simbahan na yan? Tama naman, no? Yung concern niya, no? Urong sulong, sabi nga ng, no? Pero ang aking sagot, I usually explain this that itong mga pagdiriwang natin ng taong liturgical o yung liturgical seasons, ang focus ay itong yung iba't ibang yugto ng buhay ni Jesus dito sa lupa, mula sa kanyang sa paghihintay sa Advent, ang kanyang kapakanakan sa Christmas, no? Tapos yung kanyang public ministry, na ito yung panahon ng tinatawag nating karaniwang panahon o ordinary season. Tapos yung Kwaresma at pagkabuhay, no? Na pinagdiriwang natin yung kanyang pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay. Sa lahat ng mga ito, ang ipinagdiriwang hindi yung mga partikular na aspeto na yon, kundi ang kabuuan ng misteryo ni Kristo. It is the whole mystery of Christ that we celebrate, especially what we call the Paschal mystery. So when we celebrate Christmas, it is not the child Jesus. It is the Christ who gives Himself, His life for our sake on the cross. Kaya nga yung
kahit anong pagdiriwang ng simbahan, ang puso nito ay ito, yung Paschal Mystery nga ni Kristo, ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay. Kaya itong mga aspeto na ito'y bata si Jesus, malaki na, etc., ay mga aspeto ng iisang misteryo ni Kristo at ang kanyang pagliligtas sa atin. Ito yung ipinagdiriwang natin sa misa, sa ating pagdiriwang bilang mga Kristiyano. Kaya nga, whether it is Advent, Christmas, Lent, Fiesta ng Santo, yung ating mga special celebrations ng kasal, libing, binyag, kumpil, nandun pa rin yung buo, ang puso nito ay si Kristo na nag-aalok ng pagliligtas para sa atin. So whether you place the cross, in fact, makikita natin, even in Christmas, the mystery of the cross is already present there, no? Yung the prophecy that Jesus would be martyred was given already in the celebration, for example, of the Holy Innocents or the martyrdom of Saint John or Saint Stephen on December 26. Ibig sabihin na ito'y pinapatungkulan itong puso ng ating pagdiriwang. So, anong silbi nitong mga iba't ibang aspeto ng historical phases of the life of Jesus, yung kanyang pagiging bata, yung kanyang binata, yung kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang punto dito ay that by contemplating these different aspects of Jesus' life, his development as a person, as a human person, as we contemplate that we may learn also from him how to live our life as Christians. Yun ang punto. How he responded, for example, as a youth, no? And lived his life. Kaya nga ito yung mensahe siguro nitong Santo Niño, si Jesus, no, na narinig natin doon sa as a young man, 12 years old, no. Ang mensahe ay ito na nga, na siya, no, ay naging masunurin sa kanyang mga magulang. At alam niya yung misyon niya, na siya ay anak ng Diyos, ng Ama, na dapat gawin niya ang kalooban ng Diyos. Pero bilang anak ng pamilya ni Jose at Maria, kinailangan niya ring pumasok doon at sumunod. So we see here an important lesson that these different phases in the life of Jesus are key, no, in which we can better understand also how to live our life as Christians. Isa sa mga aral siguro ay ito, no? Kagaya ng sabi ng Ebanghelyo na si Jesus ay sumunod, bumaba kasama nila ng kanyang magulang at naging masunurin sa kanila. Siguro napakagandang alalahanin din na whatever is our chronological age, 90, 50, 30, we should always remember that we are children of God. Maybe we are adult for the world, no? But before God, we are always children of God and called to be open
and to obey God's will. Hindi tayo titigil na maging bata sa harap ng Diyos Ama. Dahil tayo lahat ay mga anak ng Diyos. At kinagigiliwan niya itong katangian ng isang anak, ng isang bata, no, na masunurin. The other lesson, I think, is that we are also challenged, no, by the young people to have that capacity to marvel, to wonder, to enjoy, no, the giftedness of these young people, like what Mary did. And she kept all these things in her heart, sabi ng Ebanghelyo, na si Maria ay iningatan din ito. Hinayaan din itong mga kataga o itong mga regalo ng kanyang anak, si Jesus, para i-challenge siya mismo bilang tao. And she kept all these things in her heart. Salamat sa Diyos na ang mundo ay nagiging mas conscious na ng importansya ng bawat isa, bata man, matanda. And especially for our young people. There are so many laws now, mga batas para isusulong ang karapatan ng mga bata, na mga bata ay hindi mga laruan, kundi sila ay mga anak ng Diyos, tao na may dignidad. I just read that ang presidente yata he signed a better law to facilitate the adoption of children who are eligible for adoption. Kasi mahirap daw mag-adapt. Oo nga naman, ang daming mga gustong mag-adapt dahil sa hirap, bureaucratic things na hindi nadi-discourage yung mga gustong mag-adapt. All these things. I think yung concern for the young people, no, na ipagpatuloy natin at tulungan natin sila na that we value them. We value the giftedness of young people, children. I was surprised that to read na halimbawa ilan na yung mga bansang who were in the decades 60s or 70s who were promoting aggressively the control of population. Now they are encouraging the couples to have more children. Kasi nakita nila yung detrimental effects nito. Isa, dalawang anak, hindi nga sapat para palitan yung magulang. Problema na sila ngayon ng workforce. Maraming industry, pero wala nang bata na papalit sa kanila. Ang daming matatanda, walang bata, sino nang magsusupport? So, they have realized that now, there is what they call the demographic winter. Kaya yung mga Filipinos na, salamat na mayroon pa tayong ipapadala sa, no, sa maging OFW. Ito inaasahan na ng mga ibang bansa dahil ito, no. So things, our respect for life, whatever stage that is part of our vocation as Christians, but especially taking care of the young people, as Jesus has shown us that being a child, no, the dignity of being a child shown by Jesus. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang